Anong mas maganda? Magnegosyo o maging content creator? Pwede both. Paano pagsasabay ng pagiging negosyante at pagiging content creator? Yan ang tatalakayin natin ngayon, kaya sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Marian Sigyaw-Yaw. Bago ko ibigyan ng tips kung paano nyo magagawa yan ng sabay, hayaan nyo muna ako magkwento. Dati kasi, nagbibenta ako ng milk tea. Dating kinakaadigan ko lang hanggang sa ginawa ko din na negosyo. Tapos, bumili ako, hinanap ko talaga yung supplier nun, kung saan ako pwedeng bumili at makamura. Inisip ko din siya na ipa-franchise. So, nagbibigay ako ng offer ng package deal para makapag-start din sila ng negosyo nila na milk tea. So, sobrang laki din ang kinikita ko doon. Talagang hindi ko in-expect. Tapos, pandemic pa nun. So, kumikita ako dati noon ng 6 digit. Kaya lang, humina yung market ko. Dumami yung competitor ko. Kasi ang market ko nasa online. So, post ako ng post, sali ako ng sali sa mga group, sa mga GC, para dumami yung mga customers ko. Kaya lang, dumami din kami. Dumami din yung nagbebenta. Kaya na, humina na yung yung negosyo ko, at pinasara ko na rin yun. Kasi, wala na akong income. Kaya nag-isip ako ng diskarte. Inisip ko, kung ano yung magiging susunod kong negosyo, na kahit na madami kaming competitor or madami kaming nagbebenta ng same item na yun, ako pa rin yung pipiliin nila. Doon pumasok sa isip ko yung pagiging content creator. So marami akong kina-inspire ng mga vlogger. Like kagaya nila Rosmar. 'Di ba? Alam mo naman na sila yung mga content creator na negosyante rin at the same time. So lagi kong iniisip kung kaya nila, kaya din natin yun. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano yung gagawin na pagsabayin yung dalawang yun. Tips number 1. Humanap kayo ng oras o araw na bakante kayo para makapag-isip kayo at mayroon kayong i-content. Mas maganda kasi na hindi kayo nade-distract para makapagsalita kayo ng hindi kayo nauutal-utal at hindi kayo nahihiya. Tips number 2. Umisip kayo ng content na para sa ibang tao, hindi para sa inyo. Dahil ang ibang tao ay walang pakialam sa buhay nyo. So, mas interesado sila at mas marami kayong magiging viewers kung para sa ibang tao yung content nyo. At tips number 3, sumali kayo sa KMCC program ni Kasosyong Arvin Urubio. Marami kayong matututunan gaya ko. Ako ang isa sa magpapatunay na sobrang dami niyang may tuturo sa inyo. Detailed by detailed, little by little, as in, step by step, malalaman nyo kung paano. Hindi kayo malilito, ni gagaya ko na before, nag-check lang ako sa mga video sa YouTube kung paano ba mag-create ng content, kung paano ba mag-create ng video, paano ba maging vlogger, paano ba maging sikat, paano ba dumami yung views. Kapag sumali kayo sa program niya, isa-isa niyang ituturo sa inyo hanggang sa makita nyo na talagang ang laki ng improvement nyo. Compared ako, yung mga videos ko before, na halos walang nanonood, ngayon ang dami nang nag-i-interest gaya nyo. Kaya magpa-reserve na rin kayo ng slot nyo sa batch 2. Bakit ko ba ginagawa to? Kasi gusto ko na makatulong sa inyo. Gusto ko dumami tayo na may mga positive na mindset. At ang kalaban ko dito ay yung mga ibang content creator or ibang mga tao na sinasamantala yung mga kagutuman natin sa kalaman para pagkakitaan nila tayo ng malaki. Kaya samahan nyo ako para sabay-sabay nating matutunan kung paano natin i-manage ang pagko-content at pagnenegosyo. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and share this video. At always remember, choice natin maging happy. Bye-bye!